Magsitayo po ang lahat. Ito ang lingkod na tapat, maaasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas na tumingin at lumihap sa mga giliw niyang anak. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaraman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa langit, ang mga kapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglok sa kanan ng mga maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa banhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan noong ito ay simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanya ring panalangin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo
para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking panangin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon, na di magmamaliw, ang sa tuwid-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanyang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, yamang siya ang Ama, Haring lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may isang bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pananalig, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng linggo, ikalawang linggo ng Kwaresma, at bago po natin pagtuunan ng pansin at pagninilay ang pagdiriwang na ito, atin po munang balikan ang mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin sa loob ng linggong ito. Noong Lunes, tayo po ay pinalalahanan ng Poong Nazareno. Ang sinasabi niya sa atin, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Sinasabi nga po na huwag tayong humatol para hindi tayo hatulan. Pero nawa, mapaalalahanan tayo, kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, yun din marahil ang magagawa sa atin. Pero muli, anumang takalan ang ginagamit natin, siya din gagamitin ng Diyos sa atin. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Nung Miyerkules, sa pagtatalo-talo ng mga alagad, kung sino ang pinakadakila sa kanila, ang sagot ni Jesus, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Nung Huwebes, ang sabi ni Kristo, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ito po yung kwento ng isang mayaman na nagpasasa sa buhay na ito nang siya'y mamatay, napunta sa impyerno. Si Lazaro na sinasabing nagtiis sa buhay ay napunta sa langit. So magandang suriin natin yung atin pong ginagawa ngayon, yung uri ng pamumuhay natin. Pwede na natin masagot siguro saan tayo mapupunta pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. At kahapon, sabi ni Kristo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat.
Pinaalalahanan niya ang mga Israelita, mga Hudyo, lalo tigit ang mga pinuno, mga saserdote, na maging tapat sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nananatiling tapat sa tao. Pero maaring mawala ito, mawala ang panunungkulan, mawala ang pamamahala kung hindi tayo magpapatuloy na maging tapat sa Diyos. At matapos nating marinig ang lahat ng ito, ngayon po, Sabado, ang narinig natin sa dulong bahagi, nawa katulad ni San Jose, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. So, siguro naman, malinaw po, malinaw na naipahayag sa atin, malinaw naman din ng speaker, narinig mo ang sinabi ng Poong Jesus Nazareno. Nasa sa iyo na ngayon ang desisyon. Susundin mo ba o hindi? Makikinig ka ba sa Panginoon o ipagpapatuloy mo yung pinaniniwalaan mong tama na ginagawa mo? May isip naman po tayo, no? Pero lalo tigit, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Jose, sa lahat po ng mga tatay na naririto, mga nanonood sa online, shout out po sa inyo. Kailangan natin ng maraming ama, ng maraming tatay, na magproprotekta ng pamilya, magproprotekta ng simbahan. Kung tutusin po, noon, talagang ang tatay, ang siya pong nagiging sandalan ng pamilya, lalo tigit pagdating sa pananampalataya. Kaya nga po, kung ano ang pananampalataya ng tatay, yun ang pananampalataya ng buong pamilya. Nadadala niya at dapat niyang dinadala ang pamilya patungo sa Diyos. Hindi madali, no? Sa aking obserbasyon, hindi madali maging tatay. Lalo pa na hangad nyo na mabigyan nyo ng marangal, magandang buhay, karangyaan ang inyong pamilya. At kumbaga yung pride, no? Pride ninyo na makita at masabi ng mga tao na ang galing mo naman pare, ang galing mo naman sa iyong pamilya, nabigyan mo ng magandang kinabukasan, nakakapag-provide ka, ang galing mo naman at talagang nakaka-proud yun para sa mga kalalakihan, para sa mga tatay. Ibinibigay sa atin itong halimbawa ni San Jose na ang tunay na karangalan ng pagiging isang lalaki, isang ama, isang asawa, ay yung ikaw po ay nananatiling tapat sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga tuntunin o mga utos. Yun ang tunay na karangal-rangal. Kailangan natin ng buhayin ulit, no? Kaya nga patuloy natin din dapat na ipinagdarasal ang ating mga tatay, ang mga tatay sa buong mundo. Dahil sa kanilang mga desisyon, pwedeng mapabuti ang pamilya o magkawatak-watak ang pamilya. Dahil lamang sa desisyon ng isang ama. Si San Jose po, tunay na ikinararangal, hindi dahil naging mayaman si Jose. Isang karpentero nga lang po at ang tingin ng mga tao, mahirap itong si Jose, karpentero. Pero nabuhay niya at binuhay niya ang kanyang pamilya. Sana po ibalik natin ulit yung dignidad o yung karangalan na sinasabi po, di ba?
Di bali ng maghirap, basta't mapakain ko lang sa tama paraan ang aking pamilya. Hindi lang basta mag-provide ng mag-provide, magbigay ng magbigay, kundi yung sarili mo mismo ang maibigay mo para sa iyong pamilya. Sa mga tatay po ng mga OFW na nanonood ngayon, wag na wag po ninyong ipagpapalit ang oras na dapat na ibinibigay sa pamilya. Huwag niyong panghinayangan yung mga pamasahe na minsan sasabihin po ng iba, papadala ko na lang, sayang kasi ang pamasahe, ipapadala ko na lang. Walang kapalit na halaga yung makapiling ka ng iyong pamilya, walang kapalit na halaga yung makasama mo ang iyong mga anak. At kasi mahirap po, no? Pag nakakasanayan na ng mga tatay na lumayo, hindi mo na nakikilala at hindi ka na nakikilala ng iyong pamilya. Ang alam lang nila, provider ka, nagpapadala ka. Yun lang. Pero nawa, medyo magising tayo. No? Lalo na ang mga tatay na naririto, mga nakikinig ng misa, magising nawa tayo. At sa ating paggising, sa iyong paggising, mas gawin mo kung ano yung mabuti. Mas gawin mo kung ano ang nararapat, kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya. Amen? Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kasama ni San Jose na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan, naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakisin sa kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Indulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, Ama, aming mananod, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maaasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria, ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose ang maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose ay naghahanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Jose, esposo ng mahal na Birhen Maria. Papuri-puring San Jose, tumayong ama at tagapag-alaga na Jesucristo. Itinataas namin sa iyo ang aming mga puso at mga kamay upang hingin ang iyong kakayahang mamagitan. Naway makamtan namin mula sa kagandahang loob ni Jesus ang tulong at mga biyayang kailangan namin pangkaluluwa at pangkatawan. Hinihiling namin ang maligayang kamatayan at ang natatangi naming kahilingan na nais naming makamtan. Tagapangalaga ng salitang nagkatawang tao, nadarama namin ang buong pananalig na ang aming panalangin ay mapapakinggan sa dakilang trono ng Diyos. O kapuri-puring San Jose, mula sa pag-ibig mong taglay kay Jesus at sa kaluwalhatian ng kanyang ngalan, dinggin mo ang aming panalangin at makamtanawa ang aming kahilingan. San Jose, esposo ni Maria, ipanalangin mo kami.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre